Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating mga awit. Praise God. God bless you po sa inyong lahat, mga minamahal. Sa oras pong ito, mga minamahal, dadako po tayo sa pinakamalagang bahagi ng banal na gawain pagkikinig ng salita ng Diyos. Kaya bilang pag-alang po sa salita ng ating malapin, tumayo po tayong lahat, mga minamahal, at sa salita ng ating malapin dadalhin ng ating beloved ordained preacher, Kuya Andy Binyas. Praise the Lord. God bless you, the beloved preacher Burbin Valenzuela. Everybody say, praise the Lord. Bayo kamot, manalangin tayo. Opo, dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat. Sa galang higayon, gata mo sa amo sa araw na to. Thank you so much, Lord, for this great privilege and opportunity and privilege you have given to us today. That you bring me here safe in the church to offer you the sacrifice of praise, worship, and thanksgiving to the great name, Lord. Thank you so much that you blessed every part of the service, from Joyful Solim, the song of the choir, the testimony we heard, the moving of the Spirit, Lord. Thank you so much, O God. I give you thanks and offering. I bless you, God, the bless and the humble servant, delivered love and message of brethren, to the first leading prayer, man, Pastor Elis Almeida. I bind Satan cast out hindrances right now. Jesus' name, amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, and thanksgiving, and majesty. Only to our loving God, the Savior, and give the full honor and respect. To our dearly beloved and born evangelist, with the Almeida and time prophet of our loving God. And we also remember, cherish the blessed memories and precious teaching. Our beloved son, Pastor Lina Almeida, and all beloved children, and the whole blessed Almeida family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers. To all of you, my dear brothers in Christ, sa lahat po ng mga nanonood ngayon, mga webcast viewers throughout the world, salamat po nga gitipon tayo ng Panginoon sa ating Holy Supper ngayon. Amen? Amen. Para pag-aisahan natin ang sakripisyong alalahanin natin ang kahirapan, sakripisyo ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo. At ngayon, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Mapalakpakan ba natin ang Diyos? So sa lahat ng mga kapatiran, sa mga kilid-kilid, sa mga likod, especially mga choir member, mga musician, sulod po kamo sa chapel, kay Holy Supper karon. Kailangan nyo mapuspos ng balang espiritu, kailangan nyo mag-concentrate. Kaya ang pangsamba, hindi po biro ito, hindi po pasimba-simba lang, kundi simba gayod sa ating malapanginoon. Kaya dapat pasalamatan natin Diyos na binigyan tayo ng buhay, hininga araw-araw, pinapakain pa tayo ng ating Panginoon, magdating ang panahon na wala tayong makain. Malaala na natin nga, sana naging sincero ako. Ang tao pa naman, pag minulsol ni, ulahin na. Kaya dapat maging sincero tayo habang hindi pa dumating ang problema sa buhay natin. Kaya bininyo mga minamahal, sa Biblia, ang mga blessing, pagpapala dating sa Kristiyano ay sa pamamagitan ng pagsunod. Amen? Ito pong mensahe natin sa araw na to. Blessing by obedience. Ang pagpapala sa magitan ng pagsunod. Amen ba? Blessings by obedience. Pagpapala sa pamamagitan ng pagsunod. Kaya walang pagpapala kung hindi ka susunod. Amen ba? Anong sabi ng Biblia? The book of Deuteronomy, chapter 11, verse 27 and 28. Kaya hindi pakibasa, makinig po kayo. Pakisawan nyo mga bata nyo, pag mag-ingay, mag-disturbo. Praise the Lord. Saklat ng Deuteronomio, Kabanata 11, ang talata ay 27 hanggang 28. Ang pagpapala, kung inyong dinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. 28. At ang sumpa, kung hindi ninyo dinggin ang utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi kayo'y lilihis sa daan na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito, upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nangakilala. Amen. Palakpakan po natin Diyos, maminamahal. So maliwanag po ang sinasabi ng Biblia sa
Deuteronomy chapter 11, verse 27 up to 28. Oh, a blessing if you obey the commandments of the Lord, your God, which I command you this day. 28, and a curse if you will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods which have not known. Kaya dito maliwanag, blessing by obedience. Sabi ng Biblia, ang pagpapala kung tayo susunod sa mga kalooban ng Diyos. Amen? Amen? Naintindihan nyo ba? Ngunit, sumpa sa mga hindi sumusunod. So dalawa lang magpilian natin. Blessing and curse. Pagpapala at sumpa. So ngayon, saan tayo mamili? Sa pagpapala o sa sumpa? Ha? Oh, sa pagpapala. That's why blessing is by obedience. Ang pagpapala sa magitan ng pagsunod. Pag sumunod tayo sa kautusan ng Diyos, sa kanyang kalooban, sigurado pagpapala ang darating sa buhay natin. Pero sumpa sa mga hindi sumusunod, hindi tumatalima. Kaya pamikinggan natin kasi minsan, ang Cagayan de Oro is 32 years na. Lobe next year, we celebrate 33 years na. Sa 33 anyos, napakatigulang na po yun. Amen. May iba mga kapatiran, hanggang ngayon, antod karon, di pa sila nakasabot sa ilang pagkakristyano. At wala pa na masabtan ang Biblia. Simple lang naman sana ang gusto ng Diyos, dalawang bagay lang. Kung gusto mo pagpapala, palanginan ka sa Diyos, sumunod ka lang. Amen ba? Wala namang iba doon. Ngayon, sabi, kung gusto mo sumpa, tunglo, ayaw pagsunod. Kaya, makinig kayo. Simple lang na. Ikaw na Kristiyano, ikaw nakakaalam ng buhay mo. Amen ba? At alam natin, walang gustong sumpa, walang gustong tunglo, gusto lahat pagpapala. Pero bakit may mga Kristiyano hindi sumusunod? Hindi sumusunod. They did not obey. Wala silang musunod sa kalooban ng Diyos sa banal na kasulatan. Tinitwist nila ang salita ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Proverbs chapter 3, verse 5 up to 7, kainli lang, hindi man siguro mo tabang sa Bisaya, si Alan Nilugaw. May Bisaya ka diha, mas mayo. Bisaya, Tagalog. Para dito sa akin, English lang. Chapter 3, verse 5 po. Proverbs chapter 3, verse 5 up to 7. Yan ang muna unahin natin basa. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 5 hanggang 7. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. 6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Amen. 7, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Palakpakan po natin ang Diyos. Anong sabi dito? Trust in the Lord with all thine heart. Magtiwala sa Diyos, tumiwala sa Diyos ng buong puso, at huwag magtiwala at sumandig sa sarili nating kaunawaan. Amen ba? Amen. Kasi may mga tao na dahil nagbabasa ng Biblia,
Tumiwala na sila silang sarili, nakala na may alam na sila sa Biblia dahil nakabasa sila ng Biblia. Ang Biblia, hindi lang isang meaning ang basa mo. Sa Biblia, pag magbasa ka sa Biblia, una mong meaning na mabasa, literal meaning. Ano bang ibig sabihin ng literal meaning? Kung ano nakasulat, yun na yun ang meaning. Pero ang Biblia, thousands of meaning ito. Mayroon parabol, mayroon spiritual meaning, mayroon symbolikal, at marami pang ibig sabihin na meaning. Ito yung binasa natin, ito ay literal. Trust in the Lord with all thine heart. Tumiwala ka sa Panginoon buong puso mo at huwag ka sumandig sa sarili mong kaunawaan. So yung sarili mong kaunawaan, sa'yo lang yan, yung nabasa mo sa Biblia. In all thy ways, acknowledge Him. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng gagawin mo, palagi mo muna unahin siya. Acknowledge Him. Acknowledge Him. And He shall direct thy path. Idiretso niya ang imong dinadaanan, agihanan. If you trust Him first. Be not wise in your own eyes. Yun. Huwag ka maging maalamon sa sarili mong paningin. Huwag ka magpaalam-alamon sa imong sarili pag-unawa. Nakabasa mo na ko Biblia, Berdande. Kasabot man ko. Sabi niya, be not wise in thy own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Kundi matakot ka sa Diyos at humiwalay ka sa kasamaan. Amen ba? May mga Kristiyano kasi na ginatawag na masyado ng over-righteous. Alam yung over-righteous? Nang lumalampas na ba sa katwiran ng Diyos? Kasi tumitiwala, naging marunong sila sa sarilang paningin. Hindi na sila tumitiwala sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Marami dito, kaya nawala sila. Dahil bakit? Naalaala ko noon, nung bago pa ako dito dumating, nakikinig ba kayo? Amen. Marami dito mga nagsumasamba, mga pastor, galing sa iba-ibang mga fellowship, mga preacher sila. Panahon pa to ni Order Preacher Johnny Cortiros, bago pa ako dito. Sila, pag mag-preach na, doon lang sa kilid-kilid, sa likod. Lahat sila yan, mga 5 siguro yun sila, mga magagaling. Doon sila, nagpipreach yung preacher, doon sila sa kilid, nagdidibate. Yung versikulo ng preacher dito, tinitwist nila, mali, hindi. Ganon ang ano. So, ang hindi maganda, ginaganon pa yung mga kapatiran. Pinagsasabihan kami, huwag ka maniwala dyan, di totoo yun. Yung preaching ni Patsiro, Danny Cotis, di pang langit yan. Hindi wala sa Biblia yan. Kaya siyempre, ikaw nga rin preacher, nanguna ka, nakita mo yung reaksyon niya sa likod, may nagsabi, hindi nag-concentrate, linalason yung isipan ng kapatiran. So, bilang ordin preacher, nanguna ka, concerned ka sa bawat kapatiran na hindi malinla ng kaaway. Amen. So, siyempre, medyo na ano na si Brother Danny, yung preacher, kaya nakapag-preach siya. Yung nagsumbong sa akin to, yung bago pa lang ako, mismo anak ng pastor-pastor na yon, nga nanatili sa atin hanggang ngayon, naging worker pa sa Luzon. Kuha sa papa mo, kaya hindi makaintindi. Nagtayo talaga ng sariling simbahan in time. Kaya bakit? Anong nahilan? Natisod kasi sa President ni Cortiros. Sabi ko, anong kinatisuran? Ito. Kasi nag-press daw si President ni Cortiros dito, oy, mag-ingat kayo dyan sa likod, may mga ahas dyan. Mga ahas, baka matuklaw kayo. Siyempre, nasakitan sila dahil sa ahas eh. Diba? Ahas. Baka matuklaw kayo dyan. Eh siyempre, mga ahas nga, manuklaw yan. Ang ibig sabihin niya, parabol po yon. May mga ahas dyan sa likod, baka matuklaw yung mga kapatiran. Mahiluan. Sa salitang hindi maganda. Malason sila. Amen? So nasaktan sila noon. Kaya hindi na sila nagpatuloy dito. Sabi ko, bakit sinabihan silang ahas? Eh kasi kuya, pag nag-preach yung ordin preacher, nagpipreach din sila sa likod, nagdidebate sila. Tawanan sila, hindi nag-concentrate. Inayagaan yung preacher. Wala yan. Hindi makaunawa, hindi panglangit yan. Ginaganon pang kapatiran. Kayo ko maniwala yan. Ngayon, ano nangyari? Na umalis sila. Yung iba, naabutan ko pa dito eh. Ganon ang katwiran nila. Sabi ko,
Mabuti nga, sinabihan lang ko ni Bilabay, daw ni Presidente ko sa mga ahas. Ay kung ako, matindi pang sabihin ko sa inyo. Pariyo lang para itong mga ulipid, akala nila, labanan ko sila. Alam ko naman yung mga espiritu nila Hindi naniwala Naniwala silang sariling paningin ng mga marurunong sila. Sabi na niya, be not wise in your own eyes and lean not into your own understanding. Amen. Matindi, tumahimik sila. Matindi pa pala ni kay Brother Danny Corteros. Kay Brother Danny, ahas lang sa kanya, matindi pa daw. Ano ba yung anong pang pinakamatindi sa ahas? Ano yon? Mayroon pa ba matindi sa ahas? Ha? Sabi ni Kapitan, sawa. Iaahas din yung sawa Cobra, ahas din yun Diba? Mayroon pa matindi sa ahas. Ano? Dragon. Ha? Dragon. Matinding dragon sino, malaking bunga, may gabuga pa ng apo yan. Amen? Hindi lang natin dugtugan. Bakit? Nawala na sila. Ito yung sinasabi ko kasi meron dito Tulad, sabi nila, yung pagbibigay daw, ay hindi daw talaga, sa unang panahon pa yung pagbibigay ng tithes and offering. Kaya dapat magbigay ka lang 10% lang, huwag ka pipiliin, wala na yung mga halad, mga offering. Ang Biblia, ang ating binabasa, ikaw na Kristiyano, hindi ka naman pinipilit kung talagang magbigay ka. Sa iyo, that is your free will. Kung ayaw magbigay ng tithes and offering, kung bigay mo tithes lang, sa iyo lang yan. Pero ang Biblia nagsabi, kanina sa unang binasa ang sumusunod ay pagpapala. Ang hindi sumunod, sumpa. So kahit anong debate mo diyan, hindi ka sumunod o sumunod, dalawa lang pagpipilian mo. So kung ayaw mo sumunod, huwag ka nang maganon sa mga kapatiran, huwag ka nang maghasik ng mga hilo, lason sa mga kapatiran, nga hindi totoo yan. Itago mo lang sa sarili mo. Kaya si President Danny Corteros, pinagsasabihan sa likod ng mga ahas. Mag-ingat ka mo sa mga ahas, baka matuklaw kayo dyan. Yung ikaw, hindi ka naniwala, sa'yo lang yan. Huwag ka nang magdamay ng iba dito. Lalo yung mga labwas pamilya mo. Magbigay ka lang ng salot, kaya sa Biblia, sumpa, salot ang hindi sumusunod. Amen ba? Meron din sabi, wala daw sa Biblia ang preaching ko, wala naman daw mayaman, dato makapasok sa langit. Sabi nga nito, yung matandang binata, hindi daw nakapasok sa langit. Basahin nga natin yon. Rich young men. Mark chapter 10, verse 17 up to 31. Pakibasa. Sundan natin sita by sita, bersikulo by bersikulo, kung bakit hindi siya nakapasok sa langit. Kanina, maraming kapatiran, pinagpapala, nakakabless kanyang patutuo, na dating walang-wala sa kahirapan, ngayon, pinayaman sila ng Diyos. Bisiklita, kahit walang bisiklita, wala. Ngayon, nagbibilang ng sasakyan. Nung sabi ni Sternes, dati, 500 lang kapital ko sa mani. Ngayon, yung mani, nahimong money. Sabihin, pinagpala sila, pinayaman sila ng Diyos. Hindi na maingon niya mayaman. Pero sabi niya, makakain na kami ng maayos, makahinga na kami ng maayos, makatulong na kami ng maayos, makatravel kami kahit saan, hindi na katulad noon nga gusto kaming kainin, puro lang ko dreaming. Gusto ko ng fried chicken, sana lilipad sa bunganga ko. Gusto ko ng Jollibee, sana may maghatid dito nga Food Panda. Wala naman dating Food Panda siya kung hindi ka mag-request. Wala kang ibayad. Amen. So ngayon, maluwag na. Bas gusto na kumain ng fried chicken. Order. Gusto na kumain ng Jollibee. Pagkapasok sila. Ibig sabihin, pinayaman sila ng Diyos. Amen, amen. So nung sabi mo na walang mayaman na makapasok sa langit, iba naman yung binata. Natibasa.
Kung bakit hindi siya napalangit. Basahin natin. Dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 10, versikulo 17. At nang siya ay umalis na lumalakad sa daan, ay may isang tumakbong lumapit sa kanya at Lumuhod sa harap niya. lumuhod sa harap niya. At siya ay tinanong, "Mabuting guro, Mabuting guro ang Panginoon. anong gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan?" O, yung mayaman nga bata, nagtatanong, gusto talaga gusto niya rin mapalangit. Di ba? Nagtatanong siya eh. Ang niya, Guro, ano bang gawin ko para ako makapasok ng langit? Gusto ko magmana ng langit. O? At sinabi sa kanya ni Jesus, bakit tinawag mo ako mabuti? Walang mabuti kundi isa lang, ang Diyos. Nalalaman mo ang mga utos? Yan tanong ng Panginoon, ha? 10 utos. Huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan. O ibig sabihin, huwag kang magtumo istorya. Huwag kang mangdaya o huwag kang manglimpong. Igalang mo ang iyong ama at iyong ina. At sinabi niya sa kanya, Guro, ang lahat ng mga bagay na ito aking ginanap. Ginawa ko na umpisa na ako'y bata pa. Pagtitig sa kanya ni Jesus ay giniling siya. At sa kanya sinabi, isang bagay ang kulang sa iyo. Imagine, lahat na sa utos sa sunod niya na. Pero sabi ng Panginoon, isang bagay ang kulang sa iyo. Yumaon ka, umalis ka. Ipagbili mo ang lahat ng iyong imong tinangtangkilik at ibigay mo sa mga duka, sa mahirap. At magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Amen. Sabihin, kung ibenta niyang lahat ng kayamanan sa lupa, ibigay sa mga mahirap, may kapalit pa rin. Bigyan pa rin siya ng kayamanan ng Diyos sa langit. So kung sa langit siya may kayamanan pa rin, papalitan pala ng Diyos. Sabi ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka at sumunod sa akin. Pumarito ka at sumunod sa akin. Kaya sabi sa binasa natin kana sa Deuteronomy 11:27, ang pagsunod ay pagpapala. Pinapunta siya, pumarito ka, mayaman nga bata, at sumunod sa akin. Datapwat siya'y nahapis sa sabing ito. Nalungkot siya sa salita ng Panginoon. At siya'y yumaong umalis na mamanglaw. Namamanglaw siya. Nalungkot, nasubo, sapagkat siya'y isang maraming, dali lang, sapagkat siya'y maraming mga pag-ari. Marami siyang pag-ari, mayaman siya. Hindi alam ng Diyos yun, ha? Marami siyang may-ari. Pero sinagot siya ng Diyos ganon. Pero kung sumunod siya sa Panginoon, mabayaan niya mawala ang mga kayamanan sa lupa, sa langit, may kayamanan pa rin siya. Hindi ba ng Panginoon selfish? Ang iniwanan mo rito, ibibigay niya sa langit. Lumingap si Jesus sa palipa, libot-libot at sinabi sa kanya, mga alagad, kahirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan. Yon, mahirap lang. Mahirap makapasok sa kaharian ng langit yung mga may kayamanan. May mga kayamanan. May mga ari-arian. At nagtaka ang mga alagad sa kanyang mga salita. Pati mga alagad nagtataka Datapwat si Jesus ay muling sumagot at nagsabi sa kanila, mga anak, kahirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga magsisiasa sa mga kayamanan. Mahirap makapasok sa langit ang mag-asa, magsalig, mag-aasa sa kayamanan. So wala siyang sinabi nga walang mayaman, hindi niya papasukin sa langit. Mahirap pumasok yung umaasa sa kayamanan. Amen. At
at magtiwala sa kayamanan. So, papasukin man siya ng Diyos sa langit. Siya man ang ayaw. Ayaw man niya. Sabi ng Panginoon isa lang kulang sa iyo para mapalangit. Kaya siya man nagtanong, gusto ko mapalangit, anong gawin ko? Gawin mo 10 utos. Kasi ganang gawa ko na, Lord, isang lang kulang. Balis ka, ibintalat mo ng katigayunan at ibigay sa mga mahirap. At pumunta ka sa akin at sumunod ka. Ay mayroong kang maraming kayamanan sa langit. So ibig sabihin, huwag mo sabihin nga, walang mayaman na makapasok sa langit. Pinapapasok na nga ng Diyos ang mayaman sa langit Siya ang ayaw pumasok. Tingnan mo, naintindihan yung Biblia. Nagbabasa ka ng Biblia, hindi mo naintindihan. Sabihin mo, mali yung pinapangalan, Brandy, wala sa Biblia, hindi pang langit yan. Wala namang mayaman makapasok sa langit. Pinapapasok ng Diyos ang mayaman sa langit. Kaya yung mayaman, siya mismo nagtanong, paano ako mapalangit? Siya ang ayaw pumasok sa langit. Amen. Ibinta mo ang ari-arian mo at sumunod ka sa akin. Kaya mayroon kang kayamanan sa langit na naghihintay. Bayaan mo ang gamtangan mo sa lupa, sa langit, papalitan ng Diyos ng sobra-sobrang kayamanan. Kaya sa langit, patindi. Ginto, pilak, diamante, brilyante, sapphire, lahat ng mga costly array doon sa langit, mas wala makalampas sa kayamanan sa langit kaysa sa lupa. Kaya mawalaan ka pa dito, sa langit, sabi Diyos, bibigyan kita ng kayamanan sa langit. Kaya, pag mo sabihin niya, walang maligtas ng mayaman. Gusto siya ng Diyos papasukin sa langit. Kaya siya mismo nagtanong. Kaso, siya ang umayaw. Yung mga sumunod, dati, walang makain, walang tahanan, walang sasakyan. Ngayon, sumunod sila, sumunod. Naghatag, nagbigay, nagsimba, nagpasakop, sumunod, nagpakumbaba. Yun, nagtestify sila. Ngayon, nagbibilang ng sasakyan. Nagbibilang ng building paupahan, may mga bahay. Pinagpala ang mga negosyo. So, wala na silang problema, hindi naghirap. Anong tawag mo yon? Di, pinayaman sila ng Diyos. Ngayon, kaya tanong ko, sinong gusto yumaman? Kung ikaw nagkakontra ka, ayaw mo yumaman, imo na yung problema, Brad. Pero kung ako tanungin mo, Brandy, gusto mo yumaman? Sino ba naman hindi ayaw yumaman? Ginoo. Manatili ka lang dyan nga. Pamahaw ginamos. Paniod to, bulad. Panyapon, asin. Ugma, dreaming. Gusto mo na nga buhay? Sinong gusto nga buhay niyan? Naglilingkod ka sa Diyos, hanggang ngayon, hindi ka pinagpala. Questionable. Dahil bakit? Hindi ka marunong sumunod. Ganun lang kasimple. Yung mga sumunod, grabe, nagpatotoo, grabe yung pagpapala. So, sabi ng Diyos, payamanin kita. Payamanin ka na sa lupa, payamanin ka pa sa langit. Di kung Kristiyano ka, matagal ka na naglingkod, ngayon, mahirap ka pa rin. Ay, kayo may problema, Brad. Bakit? Hindi kayo marunong sumunod. Blessing if you obey. A curse if you disobey. Ang mayaman nagtanong, Lord, anong gawin ko para mapalangit? Tapos 10 utos gawin mo, nagawa ko na. Isa lang kulang. Malis ka, bintang mayaman, kaya kari-arian mo, pumunta ka sa akin at sumunod. Ay, hindi sumunod Malis. Di. Wala siyang pagpapala. Yung mga sumunod, grabe. Ngayon, tanungin ta kayo, gusto nyo bang yumaman? Kung magsalita kung gusto kang yumaman, matisod ka sa akin, paglasi, Brandy. Wala naman makapunta sila kang mayaman. Mali ka, Brad. Kung ayaw mo yumaman, hanggang dyan ka lang, bulad asin ginamos ka lang palagi.
Kung gusto mong mayaman, sumunod ka sa Diyos para mahawas ka sa kalisod sa kahirapan. Dili ka na sige pang-abang, pang-upa ng balay. Ikaw na magpa-upa, magpa-abang ng balay. Amen. Di, masama ba yun? Masama bang yumaman? Bari Alan, masama bang yumaman? Ikaw yumaman ka na, di ba? Buting bumalik ka dito, hindi ka bumalik, walang kayamanan mo. Yeah. Masama ba yung yumaman ka? Bisikleta, wala ka, pinalitan ka ng motor, tricycle, tricycad, four wheels, grabe yung papapala. Mahirap ba yan? Masama ba yan? Mali bang turo? Uy, Brad, sisihin mong sarili mo, Brad. Kaya walang tao ayaw maghirap. Lahat ng tao gustong yumaman. Kaya nagsumikap, nagtrabaho, lahat abroad, ginawa para magyaman. Yumaman, kaya mahirap ang buhay. Mga pastor, nag-umpisa, balong-balong, pag tumayo, magpanggang ulo, tinutulugan, stall na mahaba, naggabing kahirapan ng mga pastor. Pero binantayan niya yung pangako ng Diyos. Naghirap muna siya. Sumunod. Nagpasakop, nagtiis, naghirap, mga pastor, puri ano gabi. Ngayon, anong nangyari? Sinungaling ba ang Diyos? Galing sa kahirapan, mga pastor, ngayon pinagpapala ang church. Nakasama tayo sa pagpapala sa sakripisyo ng propeta ng Diyos. Mahal na mahal, huwag tayong sumandig sa sarili nating kaalaman. Magtiwala ka sa Diyos. Huwag ka maging righteous masyado, Brad. Sis, basahin mo ngang Roma 10:3, barialan sa Bisaya, kap i-ready mo. Romans chapter 10 verse 3. Roma kapitulo 10 versikulo 3. Okay, wala man sila'y hiwang kaagan. Wala sila ka bang kaagan? Mahitungod sa pagkamatarong nga nagagikan sa Dios. Tingnan mo. Og nagamaning kamot sa paghimo sa ilang kaugalingon pagkamatarong. Yan. Og wala sila magpailalom sa kamatarong nga iya sa Dios. Amen. Kay wala man ka bang kaagan, kay balo sa pagkamatarong nga iya sa Dios, naning kamot. Magbasa Biblia, magunawa siyang pagsabot, naning kamot sa pagtukod sa ilang kaugalingong mga pagkamatarong. Kung naning kamot ka, tayo si Muslim pagkatwiran, sabi ng Biblia, sila wala magpailalom sa pagkamatarong sa Dios. Kung imo lang ng pagsabot, imong katwiran na mga kapatid, sa Biblia, wala ka magpailalom sa pagkamatarong sa Diyos. Dapat ang sundon mo, yung pagkamatarong sa Diyos sa Biblia. Hindi yung sarili mong pagkamatarong. Eh, champion ka pa sa debate. Dito sa Diyos Bukosid, sa Surigao pa kami na-assign, 18 lahat na pastor, galing sa iba-ibang mga denominasyon, fellowship. Lahat sila mga Bible school teacher, mga supervisor. Pero, ilang taon na sila naglilingkod, wala silang mga tupa. Pero magagaling. Kabisado ang Biblia, doctorate sa Biblia, teacher sa Bible School, supervisor sa Bible School, yung mga titulo nila, napakarami. Preacher, pastor, evangelist, reverend. Pero walang membro. Sabi ng mga pastor, matindi mga title, mga galing nga pastor. Tag 30 years, 25 years na, pero walang membro. Saan yung galing mo doon? Kabisadong Biblia, teacher sa Bible supervisor, wala ka naman tupa. Si pamilya mo, hindi ba magniwala sa'yo? Useless. Ibig sabihin, kayabangan lang ang nanatili. Then nagsalig sa sariling paningin sa Biblia, sariling karunungan. Hindi nagsalig sa kapangyarihan at karunungan kapag matarong galing sa Diyos. Amen. O, inopera ng mga pastor, dito kayo, sus mo kusid. Ang gawin nyo, every month, mag-fasting kayo, tag 3 days, mag-fasting 40 days. Operan ta kayo para magamit kayo. Bigyan kayo blessing. Pag sabi ng pastor nga, bigyan blessing.
Ang tuwa. O ikaw, kay una man ka mo, tag 6,000. Ang sunod, first batch, 5,000. May 30,000. Imagine, 18 ka pastor yun. Every month, naglilinya sa harapan ko. Okay? Naghihintay ng sweldo. Withdraw ako palagi sa Palawan, tag 80 mil. Ngayon, pag saan pastor, Brian, every month, usapin, may passage lang 3 days, isa-isa na nag-alisan. Ay, Labidope, may transaksyon ako sa Takurong. Labidope, may transaksyon ako sa ito. Puro transaksyon na. Wala na nagpasting. Sabi ko man ng pastor, puro may transaksyon. Brian, wag mo na silang bigyan ng blessing. Hindi sumusunod. Hindi sumusunod. Hindi ko na. Pagdating ng blessing, alamin nila, pag tapusan na, linya sila. Brian, hindi ka nabigyan ng blessing, hindi ka nagpasting. Iyak-iyak, umiyak, pati sa umiyak. Sabi ko, wala akong magawa. Iyak kayo sa akin, kung bigyan ta kayo, maging traidor ako sa propita ng Diyos. Bahala kayo magalit sa akin, hindi kayo big blessing, hindi kayo sumunod sa propita ng Diyos. Kasinsahan tayo. Hinay-hinay, dandahan, nag-alisan. Ibig sabihin, ang ilang karunungan katwiran, ginagamit nila para makapira lamang. Hindi talaga sumunod kay gusto nila ng langit. Tumingin sila sa pangako ng tao. Ang tiningnan, hindi nila tiningnan ang pangako ng Diyos. Nga ang pangako ng Diyos, walay katapusan, nga grasya at biyaya, pagpapala. Amen ba? Amen. Pakibasa nga sa Ecclesiastes, chapter 7, verse 16. Ano bang ibig sabihin ng over-righteous? Nakikinig ba kayo? Kaya, yan, Romans 10:3 yan. Ang gusto hindi naman over-righteous. Ito naman, Romans 10:3, gusto mag-establishar silang kung galing yung pagkamatarong. Wala sila magpailalom sa katwiran ng Diyos. Ito naman. Ecclesiastes, Kapitulo 7, versikulo 16. Dili ka magpalabi pagpakamatarong. Ni magpalabi ikaw pagka manggialamon. Ngano man, nga laglagon mo ang imong kaugalingon. Everybody say, praise the Lord. Kinamong bersikulo, pagkita Tagalog ka, Tagalog. Dito po sa Ecclesiastes, Kapitulo 7, versikulo 16. Huwag kang lubhang magpakamatuwid at huwag ka nang lubhang magpakapantas. Bakit? Sisirain mo ba ang iyong sarili? Palakpakan natin, Diyos. Mga minamahal, intindihin yung Biblia. Huwag kang lubhang magpakamatuwid, ni huwag kang lubhang magpakapantas. Bakit? Sisirain mo ang iyong sarili. Yun ang tanong. Be not righteous overmuch, neither make thyself overwise. Ang tanong, why shouldest thou destroy thyself? Pag lumampas ka, sumubra ka sa katwiran sa Biblia, at sobra ka nagmamarunong na ikaw ay bright, sabi ng Biblia, bakit mo sinisira ang iyong sarili? Ang nagsulat yan, si Solomon gahari. Alam niyo naman, Solomon, pinaka-bright na hari sa buong daigdig. Pinakamayaman na hari sa buong daigdig. Pero nagsalita siya, huwag kang masyadong magpakamatuwid. Huwag kang masyadong maging marunong pantas. Bakit? Sisirain mo ang iyong sarili. Siya mismo nagsabi, Solomon, wala na siyang hanapin pa. Mayaman, marunong, matuwid. Pero siya nagsabi. Ang po ibig sabihin, yung katwiran pala ng tao nga galing sa Diyos, may limitasyon. Pag sumubra na yung katwiran mo at maging mamarunong, ikaw na mismo sumisira sa iyong sarili. Ano yon?
Kasi hindi ka nakikinig sa preaching ng preacher, dahil ang sarili mo ang maging marunong pa. Yun. Kinukontra mo ang mga turo dito, kaya nga naman, mas matuwid ka kasanla. Ikaw lang sumisira na yung sarili, kapatid. Amen? Amen? Kung magbigay ka lang ng 10%, sa'yo na yan. Kung di ka magbigay ng halad, sa'yo na yan. Pero sa Biblia, Malakay 3:8-9, nagnakaw bang tao sa Diyos? Nangawat bang tao sa Diyos? Opo. Anong inyong ginakaw? 10% bahagi o handog. So yung Biblia, maliwanag. Ang ninakaw ng tao sa Diyos, 10% at handog. So sabi niya, balikan mo sa akin at ako'y babalik sa inyo. So tanggapin kayo ng Diyos pag kayo babalik sa ating mahal na Panginoon. Amen? Siya sabi, dalhin nyo 10% bahagi at kaloob sa akong tigubanan. Bringing, dalhin nyo is an act of obedience. Ang pagdala ng 10% bahagi mo ay, that is the act of obedience. Sumusunod ka. Yung offering are a willingness upon our part. Willingness natin yan sa ating parte. Nga gusto natin magbigay sa Diyos ng 10% handog. Love and offering. That is in the willingness, gratefulness in our heart. Because tithes is God's command. Utos ng Diyos ang tithes. Yung love offering, that is in our heart. That is our sincerity and willingness in our part. Kaya gusto natin sumunod, to obey. To obey. Sabi niya, blessing by obedience. Ang pagsunod ay pagpapala. Ang hindi pagsunod, sumpa. So, anong gusto mo? Sumpa? Hindi ka sumunod. Sumpa ang darating sa'yo, hindi pagpapala. Ganun naman kasimple. Blessings by obedience. Amen ba? Minsan, sobrang katwiran natin, kasi ang tao pag umirighteous na, sobrang ng katalinuhan sa iyang sarili na, sa iyang sarili. Lahat na nakita niya, mali. Dahil ang tingin niya, siya lang ang matuwid at siya lang marunong. Mahilig siya mag-judge, mahilig siya magsalita, mahilig siya mga sick ng rumors, at mga gossip sa church ang kapwa because tingin niya sarili niya, sobrang yung pagkamatuwid. Sobrang kanyang pagmalamon. Lahat nakita niya, mali. Wala makapantay sa kanya. Pati asawa niya, bantayan niya pa rin mali. Mister niya, bantayan niya mali. Mga anak niya, puro mali. Siya lang tanang tama. Ano yung pang-rebuke? Nga siya mismo dapat rebukin din. Yan, bantay niya. Puro pangumentaryo. Puro komentaryo. Bakit? Tingin sarili niya, matuwid siya. Over-righteous, over, lampas ang iyang pagkatuwid. Overwise, marunong sa lahat. Kasi pag tingin mo sarili mo, marunong ka na, matuwid, lampas ka. Over eh. Sabi na usapin, over. Be not over-righteous much or over-wise. Why shouldst destroy thyself? Ikaw lang pala ang sisira ng sarili mo. Kasi puro ka lang komentaryo, puro ka lang panghusga. Nagasi ka ng gossip, gasi ka ng rumors, dahil sa iyong isip, ikaw pinakamarunong. Wala si Brandy yan, yung pangaral ni Brandy, hindi ba na panglangit? Kita mo? Dahil makita nasabi mo yan, dahil yung tingin mo sarili mo, ikaw pinakamarunong. Mali yung tuturo ni Brandy, hindi pang langit. Kaya dahil ang isip mo, sobra ang imo pagkamatarong. Sino nagsira ang sarili mo? Ikaw, sa Biblia. Bakit sinisira mo ang iyong sarili? Napangaral ko lang to para mabantay yung sarili nyo. Kasi pag sobra na yung pagkamatuwid, matarong, pag sobra ka na kamatuwid, matarong, wala ka na sa lupa. Sa langit ka na.
kapantay mo na yung mga anghel. Pero si Solomon, pinaka-bright nga tao. Pinaka-bright nga hari. Pero siya nagsabi, huwag mo pasobra na mo maging pagkapantas, maging marunong. Ba't hindi pagkamatuwid si Solomon? Kaya dumating sa kanyang blessing, dumating sa kanyang grabing blessing, pinakamayaman siya nga hari sa buong daigdig. Tiningala sa siyang karunungan, pero siya nagsabi, huwag mo pasobrahan ang imong sarili maging sobrang pagkamarunong at sobrang pagkamatuwid. Amen ba? Naunawaan niyo? Amen. Kaya, delikado. Sa Hong Kong kami, nasa inyong bang lingkod, pamilya namin, anniversary 28 na eh. Dumating si beloved date, Friday pa lang. Sabi, ikaw na po mag-Bible study kasi nahiya ko niyan. Hindi, kuya, you preach, you teach them. Hanggang sa Sunday, you teach them. Sabihin mo sa mga kapatiran sa Hong Kong, huwag sila masyadong over-righteous. Huwag mong marunong. Kasi bakit? Nakikinig ba kayo? May kapatiran na save, may cancer, gumaling. Hindi nakadalo ng ilang buwan, dumalo ng sunod na buwan, maiksi ang buhok, gusto magpatotoo. Alam mo, sabi nila, ay hindi pwede magpatotoo yan kasi maiksi pang buhok. Sabi ng David, kuya, pag sobra silang kamatuwid, magmarunong, walang maligtas. Kahit bubuo pa ng buhok niya, ang milagro doon, ginatestify niya. Bawal. Kasi pag over-righteous ka, sobrang maging wise ka, ang lahat na lahat na sabihin mo, bawal. Isang preacher sa Manila, may isa kaming working kasama, na slide. May mahulog na sa balon, hindi niya pa tinulak at tinukuran, kay preacher yun. Sabi niya, ay, bawal. Bawal daw. Sabi ni Mana Pastora, sir, kapriwari, hindi ginamit ang utak mo. Yung kapwa mo manggagawa, sister, mahulog na sa balon, mamatay, hindi mo lang sinagip, dahil bawal. Sobra naman kau kamatuwid. Tingnan mo? Dahil sa bawal, ang tawag yan, over-righteous. Kaya nga sabi ng Panginoon sa mga Parisiyo, adlaw ng Sabat. Sabi ng Panginoon, sa adlaw ng Sabat, yung karniro na 100, di ba? Umalis. Yung isa, nahulog sa balon. Dahil bawal sa Sabat magtrabaho lahat. Observe the Sabbath huli. Hindi ba natin iligtas yung isang karniro tupa? Dahil sa Sabat? Sabi ng Panginoon, alin bang tama? Ang pagligtas ng tao sa araw ng Sabat o pagsunod sa Sabat? Hindi nakasagot yung mga Parisiyo. Sabi ng Panginoon, mas kailangan iligtas ang tao kaysa pagsunod ng Sabat na araw nyo. Kaya mas balaga ang kaligtasan ng tao kaysa pagsunod sa Sabat na araw nyo. Bakit? Dahil sa batas, over-righteous. Kaya ang Panginoon nagbigay ng parabola. Kaya ilagay natin sa ayos ang ating pagkamatuwid, mga isuon. Ating pagkamarunong. Kaya pag sumobra taliya, kita lang ang naglaglag sa ating kaugalingon. Wala sa kayusan. Kulang ka dito sa wisdom. Kaya puro ka question, puro ka komentaryo, puro ka complain because of your over-righteous and over-wise. Sabi lang, stricto si Pare Ande, bakit hindi naman nagpupuri lahat mga anak, pamilya nito, mga worker? Hindi nyo alam sitwasyon sa pastoral. Mga tao sa pastoral, iba-iba dito mga tao sa pastoral. May full-time worker, may stay-in, may volunteer, may kinupkop, may tinulungan kami. Ang pastoral house, kompleto. May home of the aged,
My home with the children, kompleto dito. Kaya ano dito, ang pinapakita dito ay charity, pag-ibig. Yung mga matatanda yan sa likod, hindi naman nagpupuri yan, wala naman trabaho ito, kung istikto ko, pinaalis ko na yan. Pero mawalan ako ng pag-ibig, kasi kaluluwa yon. Dapat iligtas yung kaluluwa. Kaya pinapakain dito, inaalagaan dito, pero dito mga sama, mga bata ko. Nung umpisa pa ng elementary, high school, nag-graduate na nga, na yung professional na eh. Tinulungan ng church. Hindi nga nagpupuri ng maayos kasi hindi naman sila full-time worker eh. Pero dapat isipin na, dito sila natutulog, kumakain, magpupuri sila. Hindi ko sila mapilit eh. Kasi isip na, hindi sila worker. Volunteer lang sila. Pero tinulungan sila ng church. Iba nga, nakagraduate na, iba ba naging mayabang na eh. Kaya isipin, marami ng pira. Kung nang wala pang pira, kaya yung tao mahirap pag marami ng pira. Nagbabago ang isipan. Kasi may kaya na eh. Mayaman na eh. Kaya sabi yung tama rin ibang kapatiran na wala maligtas sa mayaman palagit. Kasi ibang pag mayaman na, maging mayabang na eh. Dapat binagpala ka na, mayaman ka na, may pira ka na, lalo ka magpakumbaba, magpaubos. Lalo ka magtapat, magbigay, tumulong sa church. Hindi yung nagmayabang ka na, dahil marami ka ng pera, makaya mo na. Kaya mo na mag-party sa hotel, kaya mo na sumakay sa eroplano, kaya mo na maggawa ng eroplano. Para hindi ka na marunong tumingin sa mong pinanggalingan. Yan ang ayaw ng Diyos. You must to be grateful. Maging grateful ka sa mga bagay-bagay na yun ginamit ng Diyos para sa iyo. Kaya mga pastor, nag-istoryahanay kami. Baran, anak ni Atty. Montilla yan. Yung pastor na tinulungan ako noon ng trials ako. Ngayon, na-bankrupt ng negosyo, tayo naman sa tumutulong. Atty. Montilla, tinulungan pa Amerika, dahil ang anak niya sa Amerika. Lumapit ang second wife niya sa Central Park, pati anak. Baran, asawa ni si Atty. Montilla, second wife. Hindi sa ating UPC, sila anak niya. Pero, tumutingi ng tulong sa atin. Tinutulungan ko sila, Braan. Bakit? Meron akong utang na loob kay Atty. Montilla. Nung ako sa kahirapan, ginamit sa Atty. Montilla, tulungan ako sa pinansyal. Kaya dapat, kung ikaw Kristiyano, para lalo ka pagpapalain ng Diyos, marunong ka tumingin sa iyong pinanggalingan, sa mga taong kinamit ng Diyos din para sa iyong kaligtasan. Huwag ka maging sakim. Yun dapat. Kaya kung di sila ginamit sa iyo sa umpisa, sa kahirapan, nahango ka ba? Nagkaganon ka na ba ngayon? Dapat ilagay sa isipan natin. You must to be grateful to our loving God. First of all, to the Lord, kabilang pastor, sa San Pastor, beloved children, and sa mga manggagawa, preacher na ginamit para sa iyo. You must to be thankful and grateful for that. Dapat hindi magbabago ang isipan mo. Still, natili, magpakumbaba ka. Tutulong ka sa church. Sumunod ka. Kaya sa Biblia, hindi pa yan na blessing dating sa iyo. Sabi ng Diyos, blessing by obedience. Pagpapala sa sumusunod. Hindi ka marunong sumunod, nagmayabang na tayo, alisin ng Diyos ang kayamanin sa iyo. Bawiin ng Diyos ang ibigay sa iyo ng kayamanan. Babalik ka sa zero. Sa talanton yan eh. Yung isa binigyan ng talento, isa lang linibing, hindi paglalakal, kaya binawi ng Diyos. Pati sa kanya, binawi, tinapon sa impyerno eh. Kaya nga naman, hindi marunong magpasalamat. Hindi marunong maghatang, magbigyan ng bili. Sa regalo, pagpapala, binigyan niyo sa kanyang sarili. Hindi marunong magpasalamat. Walang utang na loob, kaya binawi ang sa kanya. Kaya tinapon sa impyerno. Yan po ang sa Biblia. Kaya tayo dito, mga minamahal, dapat ang paglingkod sa Diyos, huwag kang tumingin sa tao. Robert, hindi naman mga worker yan. Volunteer, nagtira dito. Pero dakong pasalamat namin na nandito sila sa pastoral. Kayong trabaho nila, hindi namin matrabaho. Amen.
Kaya kung wala sila dito, hindi na kami magpagpuri. Kami na maglinis, palibit ng kanal, pagtapon ng basura, gawa ng ano ng kambing. Kami na magtrabaho. Di ko nakita nyo yun, sabihin nyo na, Pembira o Prince, hindi nagpupuri, oh. At kumukuha pa ng mga pagkain ng kambing, naglilinis ang kanal, marami naman dyan. Eh, sinong marami? Wala naman. Kaya nagpasalamat kami. May mga volunteer. Kami makapag-consentir, kami puri. Dahil sila mga volunteer. Kaya hindi natin sila pilit magpuri. Pero ako ginastikto ko, puri ka mo, puri. Alas ka, puri sila. Puri 2 hours, trabaho naman sila. Pagod niya gani, minsan wala pa makain. Maliit pa yung bambing. Pero nagpapuri sila. Kaya huwag natin titingnan yan. Kaya iba-ibang mga tao dito. Eh, si Brian, kinupkop namin yan. Problematic sa Manila yan. Dito, pinagpala siya. Nakatapos pa ng eskwela. Yumaman na ngayon. Minsan parang yumabang na Amen? Uri sa 30 minutos, siyempre, magluluto sa kusina. Kasi may nagluluto. Kung kami pa magluto, lalo hindi kami makapuri. Kaya may mga volunteer. Worker nga volunteer. Tuloy ito, iba-ibang mga quality rita para sa purpose namin, mabuo ang gawain ng Diyos. Kailangan natin yung manpower. Sa Manila, tumatayo doon, puro volunteer. Puro volunteer. Gumagawa ng mga first batch volunteer. Nag-arrest ng mga bangko volunteer. Lahat ng sounding volunteer. Puro volunteer, hindi mga worker yun. Pero biniblisingan sila. Hindi sila mapilit na magpuri. Kaya naman, patay na sa trabaho sila. Walang tulog, magdamag, bigat ng mga binaalsa. District 20, puri ka mo! Kuya, wala kaming tulog. Labing bigat ng inaasalsa namin, papuriin mo pa kami. Kayo na lang magpuri para sa amin. Di kung wala sila, patay ang gawain ng Diyos. That's why iba-iba yung sistema, manpower sa loob ng iglesia. Kaya naman nakita nyo rito, wag na kayo magkomentaryo. Sumunod na lang kayo, pagpapala, suporta na lang kayo para kayo pagpapalain. Huwag tayo maging over-righteous. Hanapan pa natin ang butas, yung hindi naman dapat mo hanapan ng butas. Huwag ka namang marunong, kaya alam na namin aming ginagawa sa habag at awa ng Diyos. For when ilang taon kami naging manggagawa, nang start kami sa kahirapan, wala makain, nagpainirin kami hanggang ngayon. Kaya ang pangako ng Diyos, totoo, naghirap kami manggagawa. Nagumpisa kami sa wala makain, gutom, pumayat, gabing kahirapan namin. Ngayon, yung pangako is totoo, nagtiis kami, sumunod, nagpasakop. Ngayon, nakita niyo sa aming paghihirap, pag-umpisa. Ngayon, kung pinagpala man kami, nag-aani na kami ng aming sakripisyo. Sa unat dalangin ng mga pastor. Kayo, huli na, kayo lang kayo naligtas. Hindi nyo pa alam yung pinaghirapan ng mga manggagawa. Pinaghirapan namin noon. Ang church, 49 years, 58 na next year. Ilang taon na? Imagine, nakakilala ko 22 years old. Ngayon, ilang taon ako, 61 years old. Bilanga, ilang taon na kami naging manggagawa. Nanatili kami. Amen. Sa habag at awan nyo sa prayer ng ating mga pastor. Kaya tumingin lang kami sa tao, matagal na kami nag-backslide. Then miso harap-harapan namin, nakikita namin yung kamalian, pero hindi namin tinitingnan. Pikit mata kami. Tumataas ng kamay, nagpupuri sa Diyos. Ibang kasama namin nawala sila. Yung abang lingkod mo natili kami, bakit hindi ako tumingin sa tao? Ang tiningnan ko yung magawa ko sa Diyos at ang pangako ng Diyos. Although we are professionals, may mga trabaho kami, may mga tinapos kami, pero hindi namin pinagmamalaking tinapos namin. Dahil tinawag kami ng Diyos bilang manggagawa. Sumunod lang kami hanggang makaya namin sumunod. Tama sa ginawa, sinusunod namin kahit gabing kahirapan, gabing pagod, grabe lahat aming niramdaman upang sumunod kami. Dahil sa Biblia, blessing by obedience. Ang pagpapala sa mga sumusunod.
Pag sumunod lang tayo, mga minamahal, magpapasakop dito, pagpapala ang darating sa ating buhay. Unawaan natin ang ating paglilingkod. Ulitin ko, ang pagsunod ay pagpapala. Ang hindi pagsunod, sumpa. Dalawang bagay lang naman ang ating gawin. If you want blessing, just obey. If you want a curse, you disobey. Simple lang. Sunod ka na lang, wala ka ng daming istorya. Pikit mata ka, magpuri, maglingkod sa Diyos. Upang pagbata ng mata mo, makita mo ang kapangyarihan, kalwalati at blessing ng ating Panginoon. Habang umaawit tayo, Holy Supper natin ngayon. Situin na malinis ang puso natin. Malinis ang isipan natin. Daluyan tayo ng presensya ni Diyos. Blessingan tayo spiritual. Kaya gusto nating sumunod. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Here I am. Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Yes, for the glory I'll give it. Hallelujah. If you want to sacrifice, I will. Salamat, Lord. Salamat. But my life is all I have, and I believe dedicated to the honor of your name. Only when I will bow down at your service. How will I wait for your command? I commit my trust to you, For you deserve it. I delight within the guidance of Your your hand. Here I am. Long to do. Jesus. Jesus. Singit mo. Bigayin mo ang puso.
Singgit talaga. Singgit talaga. Mga minamahal, tinuturuan tayo ng Diyos upang maging malawak ang ating spiritual na wisdom. The Bible says, if you lack wisdom, you ask. Pag kulang ka sa kaalam, humingi sa Diyos. Bigyan ka ng Diyos ng kaalam. Yung kaalam na tamang-tamang katwiran ng Diyos, hindi lalampas. Karunungan, katwiran nga tama ibigay ng Diyos sa iyo, magamit mo siyang gawain. Hindi yung karunungan nga lalampas ka. Hindi katwiran lampas ka. Kaya pag lumampas ka na sa katwiran ng Diyos, ikaw lang na magsisira na yung sarili. Sabi ng Biblia, if you defile the temple of God, God Himself will destroy you. Kung sirain mo ang templo ng Diyos, Diyos mismo ang sisira sa iyo. Templo ng Diyos tayo. Nananahan sa puso natin yung banal ng Espiritu. Kaya you must to keep it holy. The temple of God is holy. Maging banalin natin ito. Tuwirin natin sa tamang katwiran. Kaya kung ating sirain, defile. Whosoever defile the temple of God. The temple of God is you. Because the Spirit of God will in your heart. God Himself will destroy you. Ang Diyos mismong sisira sa atin. Yan ang sabi ni Solomon, napakarunong nga hari, maryaman. Be not over righteous much, or be not over wise, or else you should destroy yourself. Kaya magsisi tayo sa lahat nating pagkamali, pag-asala. Kung kayo po ay ang salita ng Diyos tumama sa puso nyo, pagsisihan mo. Mag-pray ka nga, magpaubos ka, handa ka sumunod. Because blessing by obedience. Panginoon, kami po ay mga taong mahina at puno ng kasalanan. Sa mga oras na to, humingi kami ng kapatawaran sa lahat naming pagkukulang, pag-asala, kakamali. Minsan din namin maintindihan sarili namin, nagkakasala na pala kami. Lumilihis na pa kami sa iyong katwiran. Lumalampas na kami, Lord. Kaya patawarin mo kami. Linisin ang puso isipan namin. Daluyan mo kami ng Santong Espiritu. Gawin mo kami karapat-dapat to partake thy broken body, especially thy blood, who shed in the cross of Calvary for the forgiveness of our sins, Lord. Heal our sicknesses, our problem, God. Bless us so much. Revive us completely, Lord. Cleanse our heart and mind right now, my God. The first prayer, dearly beloved pastor, in Jesus' name. Sing it, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hawakan niyo ang tinapay. The bread is a symbol of the broken body of the Lord. And when He has given thanks, He break it and said, take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Gawin, kainin natin. Hallelujah. Hawakan natin yung obas.
The cup, the grapes, is the symbol of the blood of the Lord who shed from his body for the remission of our sin. After the same manner, he also took a cup when he had supped, saying, "This cup is the New Testament of my blood. This do ye, as oft as we drink it, in remembrance of me." Hymno natin. Sa oras na magdurusa doon sa Jerusalem, mga tao'y nagtungo at naghintay, at napagmasdan nila si Kristo'y hinatulan mamatay. Duguan at mayroon lakay ang buo niya katawan. At sa ulo may korona ng tinig. At sa bawat hakbang niya pagkababadang naririnig. Singit mo! Namatay siya. Tayo'y matuwa. Isa niya. Inig na tayo. Landas na pagdurusa. Purihin ka malapay noon, daygon tang Diyos mo minamahal. Purihin ka malapay noon, daygon ka. We worship, we praise Thee, we exalt, we lift Thy great, wonderful my Jesus. We thankful in the Lord. Thank you so much, my God. The great revival today, Lord. Thank you so much. Palakpakan po natin ang ating mga langkang. Mga minamahal, habang kayo nakaluhod, itaas yung kamay, manalangin po tayo. Kausapin yung Panginoon habang pinapatanggap kong ating mga bisita. Pasabta sa Sister
Si Lorena, pasabta siya. Bayog kamot. Kamu kay sunan, mga muyo mo diya. Talk to others Jesus. Istoryahan Ginoo. Masinapay bisita diya. Barya diris nga. Atong padawaton sa Ginoo. Abang kamo makaigsunan, pamalandungan niyo ang kayo sa Diyos si Ginoo. Hallelujah. Ang pangamuyo is simply talking to God. Habang nakaluhod ka mo, istoryahan Ginoo. Hangyua ang Ginoo. May katabang sa Ginoo. Habang ginapadawat mo sila, sabat ka mo, amahan ko sa langit. Sunod, amahan ko sa langit. Sa ngalan ng Ginoong Hesus. Ginoo, salamat. Si mong pulong akong dungog kiniadlaw. Ginoong Hesus, gidawat ko ikaw, akong kagalingon magluluwas. Diyos at Hari, sa akong kinabuhi. Luwas ako, Ginoo. Pasayluwa ako, Ginoo. Sa tanang nga ako nabuhat sala. Sunat akong ngalan sa langit. Yung mga anak mong tinuod sa kasing-kasing binuhatan kamaturan. Sa ngalan ni Jesus, sa pagkapala pastor, Amen. Salamat, Lord, sa mong kaayos mo nabuhi sa mag-aluluwa, lumapit sa iyo. Patawarin mo sila, patayluwa sila. Sunod ang ngalan sa langit, mag-anak mo sinuod sa kasing-kasing binuhatan kamaturan, Lord. At sila po'y manatili, ngalagad ka ni mo mong pamilya luwasa sa pangalan ni Jesus. Amen na. Praise the Lord. Na mahal, naibautismohan diya, opat karaglamentong kaluwasan, pag-inulsol, pagtuo, pag-inulsol, pagtulo, bautismo sa tubig, sa ngalan ni Jesus, tuslom sa tubig. Pangupat, yung madawat ninyong gasa sa balang espiritu. So, ipaliwanag si mga preacher dito niya, mabautismo. Nakita yung robe, baptismal robe, yung sulob ninyo, dili mabasa yung salina, para pag uli nyo, ilis yung gapo na, no? At least na tuman nyo ang upat karaglementos kaluwasan. Asa mo padulong, ang pingan ka mo sa Diyos. Yan ang kaluwasan. Amen? So mga muyo kita tanan sa lahat natin mga pinanglanon. Hallelujah! Opo, naging ang Diyos sa mabanal sa pangalan ni Jesus. Malang Panginoon! Andito kami sa harapan mo, nagsusuma mo. Humihingi ng tulong ang mga tawa, ang patawaran. Lord, alam mo at nakikita mo ang bawat naming problema at sularin sa buhay. Alam mo ang aming karamdaman. Alam mo ang mabigat naming problema sa material, financial, physical, man spiritual. Ipagalob mo sa amin ang kagalingan, kalutasan ng problema, pagpapala ang material, financial bagay, Lord. So, talangin mo na, Pastor, sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah. Hallelujah. Pandong kamot si ulo yung isa na kataas, ibayaw kung may problema, dua kamot ibayaw. Pag-pray natin. O puminsan na po liba bang kapangyarihan mo sa maglitan, malapan pagpalaan mo kami at sumaamin ka. Karoon din sa pangalan ni Jesus, I burn the pop darkness, demons, infirmity, the sickness and disease, cast out from them right now. In the might of Jesus, build that the problems that silpinan sa lipin, spirit, palibalis, in Jesus' mighty God, Jesus' name. Amen. Sa Lord, hallelujah. Palapakan natin Diyos, manuwa. Manindog ta, isoon. Bayo kamot, lukso kita tulog ka bises, kusog ka singgit, ikan sa kasing-kasing, hallelujah sa Lord. Hallelujah sa Lord. Hallelujah sa Amen. Maraming salamat sa ating malapangin. Ayaw mag-absent, mga minamahal, every Wednesday, ating midweek service, alas 4:30 sa hapon, antod alas 8 sa gabi. O kada Biyernes, ating overnight prayer, alas 9 sa gabi, antod alas 2 sumuntag Sabado. Sunday, ito po ang ating gawain ngayon, 8:30 hanggang 2 o'clock o 2:30, lampas ng gamay. So, manindog tayong suon ko. Yagin sa pledges, ang mga box niya natin, ang mga pledges, puti nga box o pula nga box. Ang puti sa TV po yon, ang sa pula, para dugang-dugang na natin sa mga expenses sa church, mga chapel, mga unsa pa diya. Mami naman, no? Special offering, dugang-dugang na mga pangkurudo sa ating mga kaisunan. At kung may mga pledges po kayo para sa crusade, love offering, sa mga anniversary crusade natin, ibutahin lang sobre, iagi nyo po sa information table po sa Sister Vicky, sa akong beloved wife, para lalo kong palanginan sa Diyos. Pag-pray natin ating love of special offering.
O dakilang Diyos, maraming salamat sa lahat. Magkapatiran, niyagsawa bigay ng ilang mga special offering. I return the blessing to thee, my God, to represent the pastor, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Di mangangamba sa kawalan, pagpala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat nariyan ka palagi. Di matitinag sa puso ko, kasama mo. Di ako tupos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Ikaw ang di gusto, hindi nagkukulang sa pagka. Aking ikaw, biyaya mo sa kalaan tumapaw sa pagka. Aking ikaw, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahigit pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na, aking ikaw. Sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat nariyan ka palagi. Di matitinag sa puso ko, kasama mo'y tiyak at tupos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang di gusto, hindi nagkukulang sa pagka. Aking ikaw, biyaya mo sa kalaan tumapaw sa pagka. Aking ikaw, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahigit pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na, aking ikaw. Amen. God bless you po. At beloved mga choral group. Manindog tatanan, mga minamahal. Pasensya na kayo. Medyo napahaba tayo. So, itong beloved Brother Chiril, boards relievo. Pag-pray niyo po ng atin, relievuhan ka. Ating closing prayer. Taas yung kamay, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po, beloved of the preacher, Kuya Binias. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Hallelujah. O pumapagpala naming Ama, makapangyarihan sa lahat, sa matamis na pangalan ng aming pinagmamahal na Jesus. Hallelujah. Sa dalangin, nigalang Malpastor, Will Estrada, Almeida, maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa araw na ito yung binigay sa amin. Kami yung tinipon upang ikisambahin, pasalamatan, purihin sa kadakalaan, mahal na Panginoon. Maraming salamat po sa paglangis sa bawat yugto ni Banal na gawain, simula po sa pag-awitan, mga patutuon ng Bilabid Kapatiran, pag-awitan ng Bilabid Choir, na tunay mo sinamahan ni Banal Presensya, mahal na Panginoon, sa pagpaliwanag ni kaputhandog na siyang susi ng pagpapala at higit sa lahat ni Banal Salita, mahal na Panginoon, naging pagkain namin espiritual, nagbigay sa amin ng dagdag kaalaman, mahal na Panginoon, nagbigay sa amin ng kalakasan, kasiyahan sa paglilingkod sa iyo. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa tagumpay na yung banal na gawain. Hallelujah. Sa oras na ito, amin pong dinadalangin sa iyo, mahal na Panginoon, sa aming pag-uwi, sa aming bawat isang tahanan. Pag-ingatan mo po ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Gabayan mo po kami, ibalik mo kami sa sunod na gawain na puno po ng kagalakan, kasiyahan sa paglilingkod sa iyo. Ito ang aming samot panalangin sa magapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Maglamanuhay kita, minamahal. We love you in the Lord. Our Christus loves you more. Ang magpalihans po, paampo, ilang mo sa tubangan. Kaya ilihans ka mo natin mga beloved, mga preachers, mga worker po. At ang lingkuranan, tabangan pa. Kahit di lang.